Nagsimula ang lahat sa lungsod ng Maynila noong ika-20 ng Mayo taong 2024. Isang bagong space rift ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng lungsod, at sumusugod ang Hero Division. Grabe, may Lazada Hulk pa nga roon, payat na payat, kawawa naman. Gayunpaman, may isang babaeng blonde sa harapan, napakalakas, tunay na babaeng puno ng talento. Ngunit isang malaking masamang aswang ang gumawa ng isang bagay na tunay na karumal-dumal, pinatay niya ang isang napakalusog na babae. Nagdalamhati siya na ang mga hamak na nilalang na tinatawag na tao ay hindi kinakailangang lumalaban. Ang paglipol sa buong lugar na ito ay ilang sandali na lang ang hihintayin. Iyon ang ika-6 na haring aswang, isang nilalang na nasa golden level. Tumalon siya mula sa kalapit na tagaytay ng bundok at sumugod sa mga tropa, pinapatay ang lahat. Ang babaeng may bughaw na buhok ay natatakot dahil iyon ay isang gold level na nilalang na dumudurog sa isa pa. Sinabi ng Aswang King, huli na para mapagtanto mo ito ngayon. Nagpakawala siya ng isang tiyak na tama ng kuko, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Sakto noon, may humakbang pasulong at nagsabing, "Ako na ang bahala rito." Nagsimulang tumawag ang lahat para kay Ginoong Santos, at tila nagtitiwala sila sa taong ito. Maya-maya, sinabi ng napakalusog at mahusay na protektadong mandirigma na salamat sa tulong niya, nanalo sila. Malinaw na salamat kay Ginoong Santos. Gayunpaman, ang tila general sa kabilang panig ng mesa ay hindi masyadong masaya. Sigurado siya na sa takbo ng mga pangyayari, magiging imposible na ipagtanggol ang Maynila. Pagkatapos ay sinabi niya na nagiging mapanganib na ang mga bagay, kaya simula ngayon, lahat ng klase sa kultura sa akademya ay sususpindihin, at lahat ay magtutuon ng pansin sa labanan. Samantala, sa isang paaralan, sinabi ng lalaking may pulang buhok na kailangang magsikap pa ng talunan, kung hindi ay hindi siya makakapasok sa isang martial arts academy dahil lang sa kanyang mga grado sa kultura. Ngunit walang pakialam ang batang lalaki, sinabi lang niya na gusto niyang mapalapit kay Liana Reyes, hawak ang kanyang maliit na kwaderno. Agad kong naunawaan kung bakit gustong bantayan ng batang lalaki itong si Liana Reyes. Aba, nagniningning ang kanyang mga mata. Sinasabing malapit na ang graduation at gusto niyang malaman kung pupunta ba si Jose sa Martial Arts Academy. Sa likod ng kwaderno ay ang ating bida, na sa tingin ko ay dapat na ang protagonista. Tama, pare, sa magulong buhok na iyon, mukhang mainitan ang ulo, at may mga 15 kilo na kalamnan habang nasa high school pa lang siya dapat ang astig. Ang problema ay hindi masyadong mayaman ang kanyang pamilya, at hindi siya kailanman nagkaroon ng pera para makabili ng mga supplements, kaya wala siyang maayos na pangangatawan o anumang espesyal na kakayahan. Kaya naman nag-aalangan siyang mag-enroll sa isang martial arts academy. Ang ikinaiinis niya ay galing siya sa ibang mundo, pare. Dapat mayroon siyang kahit maliit na system o kung anuman. Samantala, iniimbitahan siya ni Liana sa akademya, may paraan daw siya para direktang madala siya doon. Biglang lumitaw ang isang maliit na system window. Sumigaw siya, at sinabihan siya ni Liana na hinaan ang boses. Ang maliit na system ni Jose ay may mga kakayahan ng tamer, na, alam mo ba, pare, hinahayaan siyang gumawa ng mga kontrata sa mga halimaw at paamuin sila. Bukod pa riyan, maaaring mag-evolve ang mga nilalang ng higit pa sa kanilang natural na limitasyon, at tutulungan siya ng system na mahanap sila. Ngunit kailangan niyang maghanda para sa isang pagsalakay ng ibang mga lahi na malapit nang mangyari. Akala ko may kinalaman si Liana sa system, pero hindi pala, lumalapit lang siya para tanungin kung okay lang siya dahil pinagpapawisan siya ng husto. Hinawakan niya ang kamay nito, sinabing oo, habang galit ang lahat sa paligid, sinasabing alisin niya ang maruruming kamay sa balat ng Diyosa. Sabi na agad ng kalbong lalaki na tuturuan niya ito ng leksyon nang sinabihan ng susunod na astig ang lahat na umupo. Pare, iyon ba ang teacher? Grabe, sa klaseng iyon, lahat ay nakikinig. Pumasok siya at sinabing may magandang balita siya para sa lahat. Mula ngayon, lahat ng taong may superpowers ay exempted na sa mga klase sa kultura at magtutuon na lamang sa labanan. Sa madaling salita, kung may kapangyarihan kang marsyal, ma'am,
Hindi mo na kailangang malaman kung ano ang isadagdag 1, pasado ka na sa taon. Nagdiriwang na ang mga human calculator, dahil siguradong makakapasok na sila sa isang martial arts school. At pagkatapos ay sinabi ng teacher na sino mang nagising ang kakayahan ay kailangan lang pumunta sa kanyang opisina para magparehistro. Si Munting Jose ay hindi pa rin sigurado, kakagising lang ng system, at paano kung mapahamak siya ng husto. Nakapaglakad ka na ba sa mga lansangan? Sinabi niya na 17 taon na siya sa mundong ito, at sa lugar na ito, noong 1906, biglang nagsimulang lumitaw ang mga portal sa langit. Pare, ang bersyon mo ng 1906 na ay may mga gusali at lahat na, medyo advanced, ha? Congrats! Ang galing ng sangkatauhan dito. Dahil doon, nagsimulang umulan ng mga halimaw, at may isa pa nga sa ibabaw ng isang galamay, sobrang delikado. Nagsimulang pumatay ng lahat ang nilalang, at sa hindi malamang dahilan, ang lalaking ito ay mas mukhang emoji kaysa tao, hawak ang kanyang patay na anak na babae. Sa loob ng 3 matinding buwan, ginamit ng hukbo ang lahat ng mayroon sila at nagawang patayin ang mga unang halimaw. At para maiwasan ang paglitaw ng marami pa, nagsimulang magpadala ang gobyerno ng mga suicide mission sa mga portal na iyon. Ang natagpuan nila sa kabilang panig ay mga lupaing tila walang katapusan. Dahil doon, nagsama-sama ang mga puwersang militar ng mundo upang lumikha ng mga base sa loob ng mga lugar na iyon. Iyon ang simula ng isang bagong panahon para sa sangkatauhan. Noong ika-6 ng Marso taong 1907, isa pang rift ang lumitaw. Noong ika-7 ng Mayo, isa pang rift ang lumitaw. Pagkatapos ay ang ika-4, ika-5, ika-6, at nagpatuloy ito. Ngayon, ang mga rift na ito ay kumalat na sa buong mundo at kumukonekta sa iba't ibang lahi ng halimaw. Kaya pinangalanan ng mga siyentipiko ang mga lugar na ito na Battlefield of the Myriad Races. Ang myriad ay nangangahulugang napakarami. Nudge gets mo ba? Basta sandamakma. Kasabay nito, pinalakas ng presensya ng mga nilalang sa Earth ang planeta, at nagsimulang lumitaw ang mga bagong kakayahan sa mga tao. Habang tumitindi ang mga labanan, lalong nawalan ng silbi ang mga regular na armas, at naging mahalaga ang mga bagong nagising na kapangyarihan. At kaya ang laban kontra sa mga lahi ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Gayunpaman, ang sitwasyon sa Maynila ay nagiging mas mapanganib kaysa dati. Mabuti na lang at na-activate ng lalaki ang system, kahit papaano ngayon ay magkakaroon na siya ng lakas para protektahan ang kanyang pamilya. At ngayon, nakapagpasya na siya. Ang unang hakbang ay ang pagpunta sa isang martial arts academy. Ang problema ay mayroon lamang siyang 2,000 piso na naipon at hindi alam kung makakaligtas siya. Pumasok siya sa isang tindahan, naaalala na dapat ay automatikong mahahanap ng system ang mga angkop na halimaw, ngunit hanggang ngayon ay wala pang tugon. Sinabi niya sa babae na isa siyang tamer at nagtanong kung mayroon siyang mga nilalang na available. Agad niyang ipinakita sa kanya ang isang itim na pusa, isang karaniwang halimaw ngunit may dugong pas ang sigbin. Ang nilalang na iyon ay maaaring mag-evolve hanggang sa silver level, kaya nagkakahalaga ito ng 36,000 piso. Kung gusto niya, mayroon din siyang maliit na aso na may 4 na tainga na nagkakahalaga ng 33,000 piso. Habang patuloy siyang tumitingin sa paligid, pataas lang ng pataas ang mga presyo. Nang lumingon siya para tanungin kung may nagustuhan siya, nawala na ito. Naglalakad siya pauwi, iniisip kung bakit sobrang mahal at kainahinala ang lahat. Dahil lang ba may dugo ng halimaw ang ilan sa mga ito kaya kailangang ganito kamahal. Pagkatapos ay umuwi siya at bumati sa lahat, at sakto sa sandaling iyon, lumitaw ang system window na nagsasabing paamuin niya ang isang maliit na pagong. Nahanap niya itong medyo kakaiba dahil alam niyang ang nag-iisang pagong sa paligid ay ang alaga ng kanyang tatay. Lumapit siya sa aquarium at nakita itong baluktot, mukhang isang may sakit na bagay na nakabaligtad. Paano makakatulong sa kanya sa martial arts ang isang ganoong nilalang? Ngunit walang ibang pagpipilian at dahil walang-wala sa pera, nagpasya na lang siya. Sige na nga, pare. Pinindot ang tummy button. Napapalibutan ng maliit na gininto ang enerhiya ang pagong at pagkatapos ay napaamo. Ang lahat ng katangian nito ay nasa isa,
maliban sa depensa, na nasa 3. Pare, kahit papaano mayroon itong kakayahang turtle defense. Gayunpaman, sinabi rin nito na may mga katangian ito ng isang sagradong pawikan at maaaring mag-evolve ng walang katapusan, na sa kalaunan ay magiging may kakayahang pumatay ng isang Diyos. Medyo nalilito siya roon, ngunit binubuhat na niya ito, sinasabing, ito mismo ang gusto ko. Sakto noon, lumitaw si Maria, ang kanyang nakababatang kapatid, na sinasabihan siyang ibaba ang maliit na pagong at tigilan na ang pakikialam kay pagong. Ngunit bago pa siya makagawa ng anuman, tumalon si pagong mula sa kanyang mga kamay at sumisid sa bag ng pagkain ng alaga. Sinabihan niya itong huwag maging matako, habang gustong malaman ni Maria kung bakit ito sobrang gutom ngayon. Sigurado na si Jose na dapat itong may kaugnayan sa system at sa katotohanang maaari na itong mag-evolve ngayon. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina nanay at tatay at sa ngalan ng Diyos, magkapareho ba sila ng pangalan? Mama Linda at Papa Leo. Okay, baka hindi ganoon kapareho. Pumasok sila na mukhang mga tulala dahil tumatakbo si Maria na may hawak na pagkain sa kanyang mga braso, desperada, habang si Pagong, ang maliit na pagong, ay humahabol sa kanya, nakalabas ang dila, gutom na gutom. Gustong malaman ng mga magulang kung kailan pa tumakbo ng ganoon ang pagong na iyon, at sinabi ni Jose na ipapaliwanag niya. Naging magulo ang buong bahay, at alam ni Jose na pinapahirapan niya ang buhay ng kanyang pamilya, na malinaw na hindi madali sa simula pa lang. Tatawagin kong pagong ang alagang ito dahil, magpakatotoo tayo, pare, mahirap subaybayan ang mga pangalan. Nandoon siya na nalulungkot nang biglang sumabog ang isang malaking aura mula sa nilalang. Pare, sakto noon, sigurado siyang iyon na ang natutulog na lahi na gumigising sa loob nito. Kinabukasan, nagkomento siya na kumakain ng parang baliw si Pagong, ngunit mula noong pag-usbong ng lahing iyon, wala nang ibang nangyari. Bumalik siya sa parehong tindahan at sinubukang ialok ang Pagong. Tama, pare. Tutal, kinakain na ng maliit na demonyong iyon ang lahat. Narinig ng isang lalaki sa malapit ang tungkol sa isang exotic beast. Ang lalaki ang boss at sinabihan ang babae, yung tindera kanina, na tumabi, siya na ang bahala. Tinawag agad niya ang bata, si Jose, para kausapin at tinanong tungkol sa kalidad ng exotic beast. Hindi ko masyadong naintindihan, naamoy ba ng lalaki ang isang bagay at nalaman agad kung exotic ang halimaw o hindi. Medyo nalilito ako dito, pero agad niyang napagtanto na mahalaga ito at tinanong kung magkano ang gusto ng bata para dito. Si Jose ay gustong ibenta ito sa halagang 100 piso sakto, halos hindi sapat para pambayad sa kinain ng nilalang. Nag-alok ang lalaki ng 1,000 piso, at si Jose ay napasigaw sa gulat sa presyo. Pero ininterpret ng lalaki ang sigaw na parang na-offend si Jose sa mababang tawad. Kaya humingi ng paumanhin ang lalaki at sinabing, sa totoo lang, sa ganoong kagandang kalidad, mag-aalok siya ng hindi bababa sa 10,000 piso. Si Jose ay napasigaw ng mas malakas pa, at tinaasan pa ng lalaki sa 15,000 piso, sinasabing iyon na ang pinakamataas na kaya niyang ibigay. Nagulat ang ating bida, wala siyang ideya na ganoon pala kamahal si Pagong. Hirap siyang itago ang kanyang ngiti at tinanggap ang deal. Nasa maliit na tasa ba yung halimaw o ano? Medyo nalilito pa rin ako kung nasaan talaga ang halimaw. Pero naglalakad na siya sa kalsada, at sabi ng lalaki na kung mayroon siyang magandang bagay ulit, dalhin niya lang pabalik. Pare, hindi ko talaga akalain na maibebenta niya ito. Akala ko may plot twist na parang konektado ang halimaw mo. Binigyan ko ng pangalang Pagong ang nilalang tapos naibenta 10 minuto lang ang lumipas. Ano ba yan, pare? Walang kwenta pala pangalan ko. Tapos, nakatanggap ang ating bida ng tawag mula sa teacher na nagsasabing lumabas na ang ilang resulta sa akademya. Naging curious siya, pero mukhang napuputol ang signal. Sakto noon, lumitaw ang system at sinabing may 3 masasamang tao na papalapit, nasa 10 metro ang layo, at dapat siyang mag-ingat. Paglingon niya, nakita niyang papalapit na nga ang mga lalaki. Sinabihan na agad ng ulo ng deodorant, ang bata na ibigay ang lahat kundi mabubugbog siya. Mapagkumbabang si Jose ay tinawag silang kuya, at sinabing wala siyang dala. Pare,
Nandoon lang siya para magbenta, hindi para bumili ng kahit ano. Oo, at sinabi mong may pera ka, payaso ka. Pero galit siya sa sarili. Kung mandirigma lang siya, hindi siya matatakot sa mga ito. Pare, natroll ako ng translator kasi hawak pa pala ni Jose si Pagong. Kaya nagbago ang lahat. Hindi mo pala siya naibenta. Salamat naman at binigyan ko ng pangalan ang nilalang, ngayon may saysay na. At agad niyang pinaikot at itinira si Pagong sa ulo ng kalbo. Pare, pero nagawa ng lalaking harangin gamit ang kanyang mace. Kasabay noon, napasigaw siya dahil tinuhad siya ni Jose mismo sa itlog. Pare, tumawag ang mga lalaki sa kanilang boss habang tumatakbo na ang ating bida. Tinatanong kung okay lang si Pagong. Susubukan na sana siyang bugbugin, pero mukhang kalmado ang bata habang hawak si Pagong. Lumingon siya at nagpakawala ng isang shell uppercut. Kasabay noon, umiwas siya sa sumunod na lalaki at pinalo ang batok nito. Oo, si Pagong din ay nataman ng diretso sa suntok sa gulong iyon. Hindi tumitigil ang ating bida. Hinawakan niya ang kamay at inihampas sa mukha ng isa pang lalaki. Oo, hindi ganito ang inaasahan mong kilos ng bida sa isang kwentong tamer gamit ang alaga niya. Pero hey, gumagana naman. At sabi ni Jose, kasalanan nila dahil dumating sila at tinakat siya ng ganoon. Tapos nakita niya si Pagong na umaakyat sa isa sa mga lalaki at kumukuha ng isang malaking kristal. Bago pa siya makapagsalita, nilamon na ng nilalang ang buong bagay. Lumalabas na isa iyong gold quality potion at ininom lahat ng maliit na Pagong. Ang problema, mataas ang grado noon, karaniwan, inaabot ng isang mandirigmang araw-araw lumalaban ng isang buong buwan para maubos ang isa. Kaya ngayon si Pagong ay naghihirap sa lupa. Pero may kakaibang naramdaman din si Jose, tumataas ang lakas niya kasabay ng halimaw. Ngayon mayroon siyang 12 agility at 16 na physical. Sa 16 na puntos na iyon, 10 ang natural niyang stats at 6 ang namamana mula kay Pagong. Pare, hindi siya tumitigil sa pag-level up. Umabot na sa 32. Dagdag pa, medyo lumalaki si Pagong mga kasama. Namangha si Jose sa lahat ng attributes na ito. Naalala niya ang natutunan sa paaralan na kahit ang pinakamagagaling na halimaw ay magbibigay lamang ng maximum na 30 status points sa mataas na antas. Hiraplos niya ang maliit na Pagong at sinabing oras na para bumalik sila. Sa universidad, sinabi ng malaking teacher na babae na dumating na ang mga resulta. Gustong malaman ng kaibig-ibig na si Liana kung pupunta siya sa Humanities University o sa Martial Arts University. Agad sinabi ng ating bida na ganado na siyang pumunta sa pangmarsyal, pero mukhang medyo nagulat si Liana na bigla siyang naging ganoon kaseryoso. Sinabi niya na mapanganib ito dahil para itong larangan ng digmaan at maaaring mapatay siya. Sinabi ni Jose na hindi mahalaga iyon, may mga taong kailangan niyang protektahan, kaya trabaho itong kailangang gawin. Pare, itong babaeng ito ay tiyak na may gusto, nagsimulang mag-isip kung siya ba ang tinutukoy niyang gustong protektahan. Tinanong ng teacher kung nakapagpasya na siya, at medyo alanganin siyang sumagot ng hindi pa po. Sinabi ng teacher na naiintindihan niya na ito ay isang mahalagang desisyon para sa bawat isa, kaya dapat silang bumalik na may sagot bukas. Maya-maya, sa bahay ni Liana, binubuksan niya ang isang regalo. Pare, lumundag siya sa bathtub, at siguro mayaman itong babae kasi may mga bulaklak pa sa tub. At tinatawagan niya si Jose, sinasabing dahil sa kanya, nagpasya na rin siyang pumunta sa Martial Arts University. Si Jose naman ay naglilinis ng dumi ni Pagong buong araw at tinanong kung sigurado ba siya. Sabi niya oo, binati niya ito at sinabing kailangan na niyang ibaba dahil may mga kailangan siyang asikasuhin. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Pagong, pare, ngayon nasa universidad na. Isang babae ang nag-anunsyo na magbibigay ng ilang salita si Instructor Hillcruz. Pumasok ang lalaki na agad naghatid ng masamang balita, pare, sinasabing noong nakaraang taon, 126 na estudyante ang nag-enroll, pero 65 lang ang buhay pa. At mula sa taon bago iyon, may 100 estudyante at 30 lang ang natira. At kung babalik ka ng 3 taon, may 86 na estudyante at 10 lang ang buhay pa. Pare, tigilan nyo na nga pagpatay sa lahat.
Sinabi niyang hindi niya sinusubukang takutin ang sinuman, ngunit kailangan nilang maunawaan ang kaseryosohan at panganib ng pagpasok sa unibersidad na ito at kung ano ang naghihintay sa kanila. Si Liana ay nakatayo roon katabi ng isang lalaki, mukhang kaka-realize lang niya na nagkamali siya ng malaki. Parang, huwag mong sundan ng bulag ang lalaki. Samantala, ang ibang mga estudyante ay mukhang ganado lahat, nagsasabing lalakas ka at ililigtas mo ang sangkatauhan. Sige, good luck dyan. Sakto noon, dumating ang teacher para tawagin si Jose. Nagtataka ang ating bida kung bakit gusto siyang kausapin mismo ng lalaki. Sinabi ni Instructor Hillcruz na napili siya para sa direktang pagpasok sa unibersidad. Hindi naintindihan ng walang muwang na bata kung bakit, habang bumubulong ang ibang estudyante na siguro may malakas siyang koneksyon. Ngunit sa sumunod na eksena, nasa Martial Arts University na siya at binabati siya ng mga tao. Sa gitna ng campus ay nakatayo ang isang higanteng monumento. Pagkatapos ay tinawag ng babae ang lahat, sinasabing ipapakita niya sa kanila ang mga dormitoryo at tirahan. Maya-maya, dumating siya sa kwarto 303 na magiging kanya. Sa loob, nagsasalita ang lalaking may pulang buhok, si Angelo Reyes, tungkol sa kung paano nakuha ng kanyang ama ang 3 patak ng dugo mula sa isang napakabihirang halimaw. Sakto noon, dumating si Jose, nagpakilala at bumati sa lahat. Ang tanong, magiging cool ba ang mga ito o mga tarantado? Ang redhead ay nagpakilala bilang si Angelo Reyes. Malugod siyang tinanggap nito dahil mukhang mga loko-loko silang lahat. Alam na nating magiging magkakaibigan sila, tama ba, pare? Ang malaking lalaki ay si Benji Cruz, at ang kalbo ay si Marco Santos. Sinabihan ni Benji ang ating bida na mag-relax sa formalidad at inimbitahan siyang tingnan ang dugo ng halimaw. Sinasabi ng mga lalaki na ito ay dugo ng exotic beast na binili sa lungsod ng vegan. Ngayon may saysay na mukhang ang naibenta ng ating bida noong isang araw ay maaaring dugo ng sarili niyang halimaw, at nagsisimula siyang magtaka kung iyon nga ba talaga. Nagyayabang si Angelo, sinasabing ang isang patak ng dugo ng halimaw ay nagkakahalaga ng higit sa 30,000 piso. Ibig sabihin ang bagay sa kamay niya ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 piso. Kawawang Jose, kaka-realize lang niyang naisahan siya ng husto. Sakto noon, nagsisigawan ang lahat na may isang diyosa na kara-rating lang sa dorm sa baba. Sumisigaw ang babae na ito ay panlalaking dorm, kaya sino ang hinahanap niya? Ang mga lalaki sa kwarto 303 ay nakadikit lahat ang mukha sa bintana, nagsasabing may bagong diyosa na lumitaw. Sino kaya ito, pare? Ito yung babae mula kay Liana na hinahanap ang ating bida. Pwede bang magsuot ka ng damit pandigma o ano kasi halos mahulog na yung suot mo? Kakaiba ka ha? Sa baba, isinisigaw niya ang pangalan ni Jose, sinasabing halika na raw. Sabi niya may magandang babae na naghahanap sa kanya. Dahil doon, kumaway ang ating bida sa kanyang mga kaibigan na tulala lahat. Ngayon nag-iisip sila kung isang demigod ba ang kakasali lang sa kanilang grupo. Sa baba, sinabi ni Liana sa kanya na ang cool niyang tingnan sa bago niyang uniforme. Agad niyang hinawakan ang balikat nito, sinasabing sobrang gwapo niya raw. Gumagawa ng galaw itong babae, pare. Samantala, ang buong unibersidad ay nagbabato ng lata at bote sa ating bida. Mula sa anggulong iyon, ang laki tingnan ni Liana, at tinanong niya kung galit ba siya na nakapasok siya sa direct admission. Ngayon lahat ay may saysay na. Gumamit siya ng koneksyon dahil mayaman siya. Sabi ni Jose okay lang. Plano niyang kumuha ng exam pero sigurado siyang makakapasa rin naman siya. Hiraplos pa niya ang ulo nito. At doon na ibinigay sa kanya ni Liana ang ilang cultivation items, gamit sa pagpapalakas, sinasabing makakatulong ito sa kanya sa entrance exam bukas. Pare, hindi pa ako nakakita ng bidang ganito ka-spoiled ng asawa. At sinasabi pa niyang hindi niya kailangan lahat iyon. Pero nagpaalam na si Liana, sinasabing sana magaling siya bukas. Gusto na siyang patayin ng buong gusali. Pagpasok niya sa kwarto, iba na ang trato ng mga kasama niya. Pinaupo siya sa silya, sinimulang masahihin, sinasabing siya ay kahanga-hanga, tunay na pride ng dorm. Si Angelo ay dumiretso na sa punto,
Sinasabing kung kaibigan niya ang Diyos ang iyon, sigurado may mga kaibigan din ito, at mas mabuting ipakilala niya silang lahat. Dahil ito ang unang araw nila bilang magkakapatid, lalabas sila para maghapunan ngayong gabi. Bago pa makatanggi si Jose, paalis na ang mga kasama niya, sinasabing hihintayin nila siya. Hinugot niya si Pagong mula sa bag at naisip na mga siraulo talaga ang mga ito. Pero na-curious siya kung ano ang dinala sa kanya ni Liana. Mayroong blood strengthening item, na perpekto na namang kainin ni Pagong. Maya-maya, iniisip niyang masyadong sosyal ang restaurant na ito, pero sabi ni Angelo, araw ito para magdiwang, lalo na't kakapasok lang nila sa Martial Arts University at nakakilala ng magagaling na kapatid. Ipinaliwanag ng ating bida na dati siyang kaklase ni Liana kaya magkaibigan sila. Pero ngayon kailangan niya ng tulong ni Angelo sa isang bagay. Gusto niyang malaman para saan, at doon ipinakita ni Jose ang isang kumpol ng dugo ng exotic beast. Saan galing iyon? Sabi niya kailangan niya ng tulong para maibenta ito. Sigurado si Angelo na mas mataas ang ranggo nito kaysa sa hawak niya. Humanga ang lalaki. Sinasabing hindi lang ito bihirang uri, kundi marami pa. Sinabi niya kay Jose na tutulungan niya ito. Ang problema lang, wala siyang kasanayan para husgahan ng maayos ang halaga nito. Tinawagan niya ang kanyang ama, na sumagot agad sa telepono na pinapagalitan siya. Tinatanong kung naubos na naman ba niya ang buong allowance niya. Pero sinubukan niyang ipaliwanag na hindi ganoon, sangkot siya sa seryosong bagay ngayon. Ang kaibigan niya ay may 7 patak ng napakabihirang dugo ng halimaw at gustong ibenta, pero kailangan niya ng tulong ng ama para ma-appraise ito. Nagulat ang ama nang marinig ang 7 patak ng isang bagay na mas bihira pa kaysa sa alam niya at tinanong kung sigurado ba siya. Nang makumpirma ng bata, agad na humingi ng address ang ama. Pare, 1 oras lang ang lumipas, dumating ang ama kasama ang isang matandang lalaki para sa pagsusuri, na nagsabing sa isang sulyap pa lang, sigurado na siyang ito ay isang napakapinong dugo ng halimaw. Ang isang patak nito ay maaaring gamitin para gumawa ng isang dekalidad na tableta. Tinanong ng ama kung hindi ba nag-e-exaggerate ang matanda, ngunit iginiit ng nakatatanda na hindi. Gamit niya ang pinakamahusay na instrumento at may karanasan siya, malaki ang halaga nito. Pinuri ni Angelo ang ating bida. Sinabing hindi niya inaasahan na naglalakad pala ito na may dalang kayamanan. Ngayon gusto nang malaman ng matanda kung magkano ang gusto niya para dito. Sinabi ni Jose na alam niyang wala itong takdang presyo at ang kailangan lang talaga niya ay mga tableta at elixir para lumakas. Sinabi ng ama ni Angelo, si G. Reyes, na dahil kaibigan siya ng anak niya, hindi niya ito lolokohin. Kukunin niya ang 7 patak at kapalit nito ay bibigyan siya ng 14 na bote ng isang malakas na key enhancer, pampalakas ng enerhiya, ki. Dagdag pa, kung gusto ni Jose, maaari pa siyang sumali sa pamilyang Reyes at sa hinaharap, maaari silang mag-supply ng mas maraming resources para sa kanyang cultivation, pagsasanay, pagpapalakas, kung kailangan. Ngunit si Jose ay hindi natinag, tumanggi lang siya. Sinabing okay na siya at hindi interesadong sumali sa anumang grupo. Pinilit pa rin siya ng ama ni Angelo, G. Reyes, nang biglang may sumigaw sa kwarto na ayaw niya raw. Si Liana pala, suot ang damit na mas maganda pa kaysa sa huli niyang suot, sinasabing hindi siya sasali sa kahit anong ibang pamilya. Tinanong pa ng napakalakas na dilag kung hindi ba nila siya narinig ng maayos. Nagtaka ang lahat sa kwarto. Hindi sigurado kung ano ang ginagawa niya roon. Pagkatapos ay may binulong ang matandang kasama ni G. Reyes sa kanya isang bagay na hindi natin narinig, pero bigla na lang pinagpawisan ng malamig si G. Reyes. Sa isang iglap, nagbago ang tono niya at sinabing hindi lang pagkakaunawaan ang lahat, magkaibigan lang naman daw si Jose at ang anak niya. Gayunpaman, hindi pinansin ni Liana si G. Reyes at dumiretso sa ating bida. Tinatanong kung gusto niyang sabay na silang bumalik sa eskwelahan. Sabi lang ni Jose, sige, at sa susunod na sandali, hinihila na siya nito paalis habang kumakawi siya sa mga kasama. Kawawang Angelo, muntik na niyang tawagin si Liana na Diyosa at sabihing sasama rin siya, pero sinabihan siya ng kanyang ama na mas mabuti pang umuwi na siya.
Sinabihan din niya ang anak na makipagkaibigan kay Jose dahil ang kinabukasan ng pamilyang Reyes ay nakasalalay sa kanya. At saka, magiging matalino kung magiging magalang siya kay Liana at lumayo rito ng husto. Makalipas ang 2 araw, dumating na rin ang araw ng entrance training ng unibersidad, at tila ang unang sesyon pa lang nila ay labanan na agad ng mga halimaw. Pare, ngayon naiintindihan na natin kung bakit namamatay lahat. Grabe. Ipinapadala agad ang mga bata sa labanan sa unang araw pa lang. Sinabi ni Instructor Hillcruz na 50 katao ang bubuo sa Class A, at bawat klase ay magkakaroon ng isang bronze level instructor na mag-aatas ng mga gawain sa pagsasanay. Gaya ng dati, si Liana ay nakadikit na sa ating bida at sa maliit niyang grupo. Pagkatapos ay nagsalita ang isang babaeng may pulang buhok at sinabing magtipon ang Class A. Sa totoo lang, hindi naman siya pangit, pero magpakatotoo tayo, ibang level si Liana. Ang redhead na ito ay si Leo Yoxen, ang instructor para sa espesyal na pagsasanay na ito. Lahat ng simp ay nahuhumaling na, at sa totoo lang, hindi ko sila masisisi. Pagkatapos ay ibinigay niya agad ang unang gawain. Pare, natural na nagulat ang lahat, tiyak na hindi ito ang inaasahan kong unang gawain. Pero sinabi lang niya na dapat nasa teleport station sila bukas ng 8 AM, at mas mabuting magdala sila ng kanilang testamento, will. Sinabi ni Liana na may plano siya at sa ngayon ay babalik muna siya sa dorm. Nagpaalam siya at sinabing mag-uusap sila bukas. Pagbalik sa dorm, sinabi ng mga kasama niya na dahil walang gagawin, dapat magsaya sila. Pero sabi ni Jose, abala siya ngayon, sila na lang ang umalis. Pagkatapos ay tinapak-tapik ni Angelo si Pagong, sinasabing kakaiba ang pagong niyang ito, ang tigas-tigas daw ng shell. Hindi masyadong sumagot ang ating bida, kaya nagpaalam na ang mga kaibigan niya. Pagkaalis nila, naglabas siya ng ilang elixir para aipakin kay Pagong. Dahil doon, patuloy na tumaas ang ranggo ng kanyang alaga. Kasabay nito, Nagel level up din siya. Na-unlock pa niya ang isang bagong skill, Heavy Strike, malakas na tama. Nangangailangan ito ng enerhiya para makapagpakawala ng mas malakas na tama. Sa totoo lang, walang masyadong kakaiba. Pero ang mahalaga, habang Nagel level up si Pagong, mas maraming stats itong nakukuha, at mas maraming stats ang namamana ng ating bida. Excited na siyang makita kung ano ang magiging performance niya sa battlefield. Dumating ang kinabukasan, at isang pulutong ang nagtipon sa harap ng mga portal. Na-activate ang mga una, at pumasok na ang grupo ng protagonista. Sinabihan ni Liana si Jose na mag-ingat, napakadelikado raw ng lugar na ito. Pero sinabi niya ritong huwag mag-alala, sigurado siyang magiging maayos ang lahat. At dahil doon, humakbang sila sa portal. Sa kabilang panig, natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang malaking base militar. Lahat ay nakangiti hanggang sa may sumigaw na tumahimik sila. Sinalubong ni Leo Yoxen si Commander Lito at sinabing, lahat dito ay mga baguhan. Nagpakilala ang lalaki bilang commander ng Base F-269 at sinabing wala siyang pakialam kung estudyante ka, instructor, o kara rating lang sa lugar na ito, lahat ay susunod sa kanyang mga utos. Medyo mayabang si Angelo, sinasabing akala mo kung sino itong lalaki. Pero sinabi ni Jose na huwag magbiro, may malaking peklat sa mukha ang lalaking ito at malamang maraming karanasan sa labanan. Pagkatapos ay nakuha nila ang kanilang unang misyon, pumunta sa battlefield at linisin ang lahat. Pare, sabihin mong mukhang hindi napapansin ng mga estudyanteng ito, pero ang dahilan kung bakit namamatay lahat sa eskwelahan ay sobrang halata. Ipinaliwanag ng commander na kailangan nilang pumatay ng mga Shadowcat para makakuha ng merit points. Magagamit ang mga puntos na ito sa tindahan ng unibersidad para lalo pang lumakas. Mukhang ganado ang lahat sa ideyang ito ng pag-farm at pag-level up. Umalis si Leo Yoxen, sinasabing laging masayang makita ang mga kabataang sabik sa aksyon. Lahat ay ganado, pati si Jose, pero may masama siyang kutob na malapit ng magbago. Papunta sa combat zone, nagsimula silang makadaan sa mga taong putol ang mga paa, walang mata, at iba pa. At mukhang ang pinakamasaklap ay lahat sila nasugatan ng mga Shadowcat, na di umano'y pinakamahihinang nilalang. Oo,
Medyo hardcore ang mundong ito, ha? Nakaset sa maximum difficulty ang lugar na ito. Pare, sinabihan ni Yaksen ang lahat na tumahimik at sumunod sa kanya. Pagkatapos ay lumingon si Liana sa mga lalaki at sinabing gusto niyang nasa tabi niya lang si Jose, nakadikit sa kanya, dahil walang pwedeng mangyari dito. Isang lalaking nakatayo sa itaas ng gate ang nag-anunsyo na nakapatay sila ng 35 nilalang ngayon at susunod na sila sa utos ng kapitan. Iniutos niyang buksan ang mga gate, at sinabihan ni Yaksen ang lahat na maghanda. Si Lito mismo ang mangguna sa kanila, na isang napakabihirang pagkakataon. Ang universidad na ito ay nagsisimula ng magmukhang isang military draft para sa mga frontline. Sa labas, gulo na agad may mga lobo, mga tangke na nagpapaputok, at isang ganap na labanan. Isa sa mga lalaki ang lumingon para batiin si Lito, pero sinabi ng kapitan na laktawan na ang formalidad at sumunod na lang sa isang squad na kasalukuyang nagsasanay. Ipinaliwanag ni Yaksen na nasa Zone F-269 sila at papasok sila sa isang lugar kung saan nalinis na ang lahat. Ang misyon nila ay kunin ang mga Beast Core mula sa mga nilalang na napatay na. Tinanong niya kung handa na sila, at sumigaw silang lahat, "Handa na kami, Kapitan." May nagbiro pa nga na walang mapanganib sa paglilinis ng battlefield, na malinaw na nangangahulugang napakadelikado nito at kalahati sa kanila ang mamamatay. Nagpapasalamat si Yaksen kay Lito sa kanyang presensya, ha? Maliwanag na interesado siya sa kapitan, sinusubukang umakyat sa ranggo sa ibang paraan, sabihin na nating. Samantala, sa kabisera ng bansa, sa sentral na kuta, isang lalaki sa isang kwarto ang tumatanggap ng balita na hindi mabilang na mga nilalang ang nagsisimulang sumalakay sa mga frontline. At tila 12 gold-ranked Shadowcat ang sama-sama sa puwersa ng mga halimaw. Sinabi ng lalaki na naiintindihan niya at sinabihan silang alertuhan ang lahat ng base para maghanda sa depensa. Samantala, pabalik sa F-269, dumarating na ang grupo sa lugar kung saan patay na ang lahat ng halimaw. Nangongolekta ng lahat sina Jose at Liana habang binibigyan siya nito ng maliit na aral, ipinapaliwanag na ang mga bahagi ng halimaw ay maaaring gamitin para gumawa ng lahat ng uri ng elixir. Masaya niyang iniimbak ang mga ito sa kanyang imbentaryo, alam na perpekto itong ipakin kay Pagong mamaya. Pagkatapos, biglang lumitaw ang isang extreme danger warning, 164 na Shadowcat ang papalapit. Agad siyang tumalon sa gulat, at tinanong ni Liana kung ano ang problema. Tumakbo siya sa instructor at sinabing nasa panganib sila, isang malaking grupo ng mga pusa ang papunta na. Pero tumingin si Yaksen sa paligid at walang makita, kaya sinigawan siya na ito ay isang seryosong battlefield, hindi lugar para magbiro. Iginigiit niya, sinasabing maaaring lumitaw ang mga nilalang anumang oras. Tinanong ni Lito kung siya ba yung batang si Jose. Sinabi niya ritong kaya niyang maramdaman ang mga nilalang hanggang 2 kilometro ang layo, at wala siyang nararamdaman. Nananatiling mapilit ang ating bida, sinasabing daan-daang pusa ang darating. Tinanong ni Lito kung sinusubukan niyang sabihin na mas malakas ang kanyang kakayahan sa detection kaysa sa kanya. Gaya ng dati, si Yaksen, na sumisipsip para umangat sa ranggo, ay nagsasabing walang sino man ang may mas mahusay na detection kaysa kay Lito. Mabuti na lang at nagtitiwala si Liana sa ating bida at sinabing sigurado siyang hindi ito magsisinungaling tungkol sa isang bagay na tulad nito. Nakiusap si Jose sa kanila na maniwala, isa siyang beast tamer, at isa sa kanyang mga talento ay ang kakayahang makaramdam ng krisis. Dahil pumasok siya sa pamamagitan ng rekomendasyon, hindi nakarehistro ang kanyang mga kasanayan, ngunit nangangako siyang mapagkakatiwalaan siya. Sakto noon, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Nakakita sila ng isang grupo ng mga sundalong tumatakbo papalapit sa kanila, sumisigaw na bumuo ng depensibong porma sayon ang lahat. Sumigaw sila na may hukbo na darating at kailangang tumakbo pabalik sa base ang lahat. Si Lito, na malinaw na wala sa sarili, ay iniisip na kaya niyang pigilan ang lahat ng halimaw mag-isa. Ngunit nagsalita si Yaksen, sinasabi ang totoo, kailangan nilang umatras kundi mamamatay lahat. Iniutos niya sa isa pang lalaki na protektahan ang mga estudyante habang siya at ilan pa ay bibili ng oras para sa kanila. Sakto noon,
Lumitaw ang unang level 1 na Shadow Cat. Sa likod nito, 12-12 na pa, at nagsimula na ang labanan. Pero pare, yung isang lalaki, hindi tumagal ng isang segundo. Nadurog siya, at least mas malakas si Leo at tumulong na hawakan ang linya ng depensa. Ang problema, ilan sa mga pusa ang nakalusot at dumiretso sa mga estudyante. Nasabi ko na ito dati, pero ngayon mas halata pa kaysa dati. Ito mismo ang dahilan kung bakit namamatay lahat sa universidad na ito. Nasa likod sila ng isang harang, pero sigurado akong hindi ito sapat. Biglang dalawang asul na bulalakaw ang bumagsak sa mga nilalang. Isang archer na nagngangalang Gina Marasigan at isang maskuladong lalaki na nagngangalang Luis Valdez ang dumating. Mukhang nakahinga ng maluwag si Yaxen, sinasabing nakatanggap sila ng matibay na reinforcements. Gayunpaman, may napansin si Jose na kakaiba. Lahat ay humahanga sa pagdating ni Gina, ang archer, pero may isang lalaki na literal na nilalamon ng isang kuting sa lupa. Biglang tinakpan ng lahat ang kanilang mga tainga. Isang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Mula sa pagitan ng mga puno, isang anino ang papalapit. Ito ang haring pusa. Pare, isang gold rank na halimaw. Natakot si Lito. Nagtataka kung bakit lumilitaw dito ang isang nilalang na ganoong antas. Alam niyang kailangan niyang lumaban, ito lang ang pagkakataon nila. Pero alam na ni Yaxen na lagot na sila. Sa isang iglap, humarurot ang halimaw at pinatalsik ang Diyos ang archer. Desperadong nagsimulang magpaputok ang lahat, ngunit sumulong muli ang halimaw, ngayon diretso kay Lito. At pagkatapos, may tumama dito, isang malinis na tama mismo sa pisngi. Si Pagong pala, na nasummon. Nalito ang lahat, pero si Angelo, syempre, nakilala ito agad. Humakbang pasulong si Jose, napagtanto kung gaano kakaiba ang pagdating ni Pagong, at pagkatapos ay nagpakilala bilang isang beast tamer at sinabing si Pagong ay kanyang nilalang. Ang plano, pigilan ng lahat ang ibang mga nilalang habang sinusubukan niyang tapusin ang hari. Naging emosyonal si Liana nang makita ang maliit na alaga ng ating bida na kumikilos, at pare, kumpiyansa ang ating bida. Ipinadala niya si Pagong diretso sa front lines ng mag-isa. Hindi inaasahan ni Lito na may ganoong kalakas na alaga ang bata. Nagbigay ng utos si Yaxen na samantalahin ng lahat ang distraksyon at linisin ang ibang mga halimaw, pagkatapos ay tulungan ang bata. Ang problema, mabilis na napinid si Pagong sa lupa. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lito ay, pare, hindi lang ito basta Pagong. Sumugod ang hari para sa isang malinis na atake sa shell, pero naputulan lang siya ng kuko. Sumubsob siya sa lupa. Hindi makapaniwala, natigilan si Lito, walang normal na halimaw ang dapat makatiis ng ganoong tama. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakakita siya ng pagkakataon na tamaan ang kahinaan ng halimaw. Tumalon siya sa halimaw, alam niyang ang kahinaan nito ay ang tiyan. Habang na-distract ang nilalang kay Pagong, nagpakawala siya ng isang malinis na tama sa likod nito. Umungol sa sakit ang halimaw. Ngunit mabilis siyang pinatalsik muli palayo sa buong lugar. Ganado pa rin ang lalaki. Tumayo siya at sumugod ulit. Samantala, sinabi ni Jose kay Pagong na oras na para sa finishing move. Hindi sigurado ang mga tao kung ano ang ibig niyang sabihin, pero base sa bilis ng kilos niya, alam mo na kung ano ang susunod, tama. Sinipa niya ang Pagong sa gitnang-gitna, diretso sa tadyang ng haring pusa. Natulala si Lito. Nataman niya ang eksaktong kahinaan ng halimaw. Sinubukang tumayo muli ng hari, ngunit nanginginig na parang pansit ang mga binti nito. Nagsimulang magdiwang at mag-relax ang lahat dahil sa wakas, patay na ang haring daga, haring pusa. At si Liana, pare, sumugod siya para sa isang nakamamatay na atake ng yakap sa kanyang mahal. Mapanganib na galaw. Namangha ang lahat, pinupuri siya. Sinasabing kahanga-hanga raw. May nagsabi pa nga na gusto nila ng ganoong Pagong. Ngunit na-distract si Jose. Hindi niya napansin na kinuha ni Pagong ang gintong kristal ng hari. Bago pa siya makapagsalita, nilamon na ito ng maliit na alaga, at biglang nagbago ang kalangitan. Pabalik sa base ng operasyon, na-detect nila ang isang napakalaking bagong bugso ng mga nilalang na papalapit. Sinabi ng lalaking nakasot na kamatis, si Juan, sa general na kailangan nilang magpadala agad ng reinforcement sa rehiyong iyon.
Mayroon silang hindi hihigit sa 20 minuto, kundi mamamatay lahat ng nandoon. Nataranta ang general, kung mawala ang frontline na iyon, maaaring bumagsak ang buong lungsod. Pagkatapos, sa kalangitan, isang mata ang lumitaw, sinasabing hanggal ang lahi ng tao. Bumaba ito sa bangkay ng hari at idineklara na mapaparusahan sila sa pagpatay sa kanyang anak. Ang katawan ng halimaw ay natupok, at lahat ay natigilan sa pagkalito. Muli, nakatanggap si Jose ng isang warning window ng matinding panganib, at pagkatapos ay lumitaw ang nilalang, isang pinaghalong pusa, tigre, kambing, at dragon. Oo, nasa bagay na ito ang lahat, pare. Isa itong gold rank na halimaw na may berserker abilities. Nagsisubsob sa lupa ang mga tao, umiiyak na gusto ng umuwi. Sabi nila hindi na nila kayang lumaban. Ngunit si Lito ay sabik na madiskubre na. Oo, hindi siya ang bida rito, dahil, Bogs. Tinamaan siya sa dibdib at tumilapon na parang tanga. Susugurin na sana siya ng halimaw para tapusin, ngunit tumalon si Pagong sa harap at hinarang ang suntok. Well, hindi naman naharang ng matagal dahil tinamaan ito ng malakas sa likod at nabasag ang shell nito, pare. At si Jose ay nakatanggap din ng pinsala. Lumalabas na oo. Kapag namamana mo ang stats ng iyong alaga, konektado kayo, at maaaring hindi iyon palaging maganda. Nalito ang mga instructor, pero nahulaan ni Lito na malamang dahil ito sa kanyang talento bilang beast tamer. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng system na hinati ang pinsala sa dalawa para pareho silang mabuhay. Kaya kalahating tama para kay Jose, kalahati para kay Pagong, at walang namatay. Lumapit ng maayos ang propesora, si Yoxen, para tulungan ang ating bida, na halos nakahiga na sa isang marangyang unan. Galawang Jose iyon, ha? Laging nananalo kahit saan. Swerteng pang. Pagkatapos ay iniutos ni Yoxen sa lahat na umatake at bumili ng oras para kay Jose. Gayunpaman, tumawa lang ang hari at sinabing mga langgam lang sila. Sumugod pa rin ang grupo, ngunit napagtanto ni Yoxen na mabilis itong magiging delikado. Nakulusot ang nilalang sa kanya at papunta na diretso kina Liana at Jose. Ngunit pagkatapos ay isang pagsabog ang naganap. Nalito si Yoxen habang si Jose ay nakaupo lang doon, hindi gumagalaw ang mukha kahit isang pulgada. At si Liana, pare, sobrang lapit niya, nakangiti na parang baliw. Hindi nagseselos, hindi talaga. Lumalabas na yung gintong kristal na kinain ni Pagong ay tuluyan ng naabsorb, at nag-level up ito sa bronze tier. Maliit pa rin siya, pero ngayon may malaking aura na lumalabas sa kanya. Nagulat ang lahat sa ebolusyon ng alaga. Tumayo si Jose na kalmado, tapos na sa kanyang sandali sa unan. Pagkatapos ay iniutos niya kay Pagong na sumugod. Mula lang sa aura ng Pagong, tumalsik ang hari sa ere. Nalito ang lahat, paanong nagagawa iyon ng alaga ng isang baguhang tamer sa isang gold tier na hari. Nagawang makatayo ng halimaw, kinaladkad ang sarili sa lupa, at umungol, sinasabing ngayon, lahat dito ay mamamatay. Inactivate nito ang berserker mode at kasabay nito ay nagsimulang mag-spawn ng maraming pusa mula sa loob ng katawan nito. Ngunit hinahawakan ni Pagong ang frontline. Ang problema, oo. Pero yung maliliit na kuting ay nakalusot sa ilalim ng mga binti niya at nagsimulang pumatay ng mga tao mula sa likuran. Hanggang sa biglang umungol si Pagong, isang gininto ang ungol na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isa itong magnetic ability, kakayahang pang-akit, hinihila ang lahat ng kalapit na nilalang papunta sa bibig niya. Pare, ano yun? Nilamon niya lahat ng ganoon lang. Si Jose ay hindi man lang humanga, sinabi lang niya sa halimaw na huwag tumigil at gamitin ang buong lakas nito. Ginamit ni Pagong ang enerhiya mula sa lahat ng pasang nilamon nito para magpakawala ng isang ginintoang barrage, sunod-sunod na atake. Pare, ang laser ay humagupit sa kalahati ng kagubatan habang tinatakpan ng lahat ang kanilang mga mukha, at ang pusa ay tuluyang na-vaporize. Si Wuan, aka Kamatis Pants, ay dumating sakto sa sandaling iyon, natulala na mukhang tapos na ang lahat. Si Lito ay nagbibigay ng mga utos na asikasuhin ang mga sugatan at tulungan si Liana, na nagsabing okay lang siya. Sa paghusga sa pormalidad ng pagtawag niya rito,
Nahuhulaan kung anak siya nung lalaki sa sentral na command na nakaputing uniforme. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lito ang buong sitwasyon, sinasabing nakapatay sila ng mahigit 100 pusa. Sila. Malakas na salita iyan, pare ko. May pangalan ang talagang gumawa niyan. Ngunit hindi makapaniwala si Wuan na nakapatay sila ng isang gold tier na nilalang. Tinanong niya si Jose ng direkta kung siya ba talaga. Ang ating bida, mapagkumbaba, ay nagsabing hindi lang siya, grupo raw ang gumawa. Agad na tinapak ng lalaki ang balikat niya. Tinatanong kung pagkatapos ng graduation, gusto niyang sumali sa Hangzhou Fortress. Taya ko. Ang lugar na iyon ay 10 beses na mas mapanganib, kung saan sa bawat daang pumapasok, kalahati ang hindi na bumabalik. Si Jose, medyo tulala pa, ay nagsabing hindi pa siya nakakapagpas siya. Pagkatapos ay nagbigay ng utos si Wuan na i-evacuate ang buong grupo at bumalik sa base. Sa susunod na eksena, nasa lugar na tayo ng portal, at si Lito ay nakatayo lang doon katabi ng head instructor, si Yoxen. Unti-unti, nakukuha ng babaeng ito ang puso ko, aaminin ko. Sabi niya, si Jose ay tunay na may hindi kapani-paniwalang potensyal. Speaking of him, yep, nandoon siya. Gusto ko kung paano sa kwentong ito laging katabi ni Liana si Jose, ang ganda lang tingnan. At pare, naglagay pa sila ng mga welcome sign para sa mga bayani. Imbes na maghawak ng mga karatula, bakit hindi kayo lumabas doon at tumulong, mga tamad na punk? Tingnan mo ito, pare, nagdadala pa sila ng mga bulaklak habang ang kawawang lalaki ay paika-ika na pumapasok gamit ang saklay na may isang paa. At gaya ng dati, lahat ay pinupuri si Jose. Pagbalik sa dorm, sabi ng mga lalaki na ang lambot ng kama ngayong gabi dahil alam nilang lahat na base sa kanilang partisipasyon sa laban ngayon, makakatanggap sila ng mga merito at karangalan. At syempre, lahat sila ay fans na ngayon ni Pagong, na mahimbing na natutulog sa sahig, nangangarap na humalik sa isang pagunggeta. Biglang may kumatok sa pinto. Sinabihan ni Angelo na tigilan na nila at tiningnan kung sino. Pagbukas niya, nagulat siya. Bigla na lang, lumitaw ang elite squad ng mga Diyosa. Pare, ito ang kanilang mga upper-class women, nagdadala ng mga gantimpala para sa kahanga-hangang performance. Agad nagtanong ang nasa harapan, sino sa inyo si Jose? Syempre, hindi tatanggi ang ating bida, pinapasok niya silang lahat agad. Pero pagkatapos, sinabi ni Kalbo, Marco, na lumabas daw si Jose para maglakad-lakad. Iyon ang nagpa-disappoint sa mga hotties, sa mga babae. Nandoon sila para sa bata. Kaya nasaan siya? Sa loob ng ilang segundo, kumaway silang lahat at umalis, iniwan ang kawawang si Angelo na tulala. Samantala, ang ating bida ay nasa labas para sa kanyang karaniwang morning jog. Wala siyang kakulangan ng babae sa buhay niya, hindi na niya kailangang humabol pa. Sa panahon ng training, may nag-anunsyo na kahapon, hindi mabilang na mga lahi ang sumalakay sa iba't ibang probinsya ng tao. Maraming lokasyon ang hindi nakaligtas dahil lumitaw ang mga gold tier na nilalang. Ngunit may isang base na nagtanggol sa linya sa rehiyon ng Jiangzhou. Note, ito ay mula sa original text, pero sa context ng kwento natin, dapat siguro base F-269 o Manila region. Haha, yep, sa base ng mismong alamat, si Jose. Nandoon ang ating bida, iniisip, hindi ba masyadong maaga para i-broadcast ito? Lahat ay nagdiriwang na, sinasabing isang karangalan na magkaroon ng isang first year na estudyante na tulad niya. Habang nerealize niyang magiging magulo ito, nagtago siya sa likod ng pader at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kapatid, Maria, sinasabing ang galing na nasa TV na siya ngayon. Pinupuri na rin siya ng mga magulang. Pinag-uusapan na rin siya ng mga kapitbahay. Ang bilis ng impormasyon sa mundong ito parang flashbang, pare. Isang segundo, sikreto. Sa susunod, alam na ng lahat. Mukhang miss na nilang lahat ang kanilang anak at pinapatawag siya ng mas madalas. Maya-maya, binisita niya ang kanyang mga magulang, ngunit pagdating niya, isang buong pulutong ang naghihintay sa kanya. Tumakbo ang kanyang kapatid na tuwang-tuwa para magdiwang. Ewan ko kung bakit, pero parang ito yung eksena kapag nailigtas ng bayani ang buong mundo, bumalik sa Earth,
at mahal siya ng lahat. Maliban na lang ito ay literal na naputol. Ito ang unang tunay na laban ng bata. Ngayon, ang mga taga-bayan na may mga anak na babae, gusto nilang lahat na ipakilala ang kanilang mga dalaga sa ating bida. Pag-uwi sa bahay, pagod na pagod siya, mahirap makatakas mula sa dami ng tao. Sinabi ng nanay niya na mag-relax, magluluto ang tatay niya ngayong gabi. Bumagsak siya sa sopa, sa wakas, may kapayapaan. Hanggang sa, ding, lumitaw ang system window. May bagong katugmang nilalang na natagpuan. Ang pangalan, Munting Kuting, Little Kitty. Tinanong niya ang kanyang kapatid, Maria, kung may kinuha ba silang hayop kamakailan sa bahay. Siyempre meron. Pare, nasa parehong mangkok ng pagkain na ginamit ni Pagong. Mukhang nasa mangkok ng pagkain ang sikreto. Ha? Hinihimas ni Maria ang maliit na bagay, sinasabing, ang cute-cute niya, at napulot niya raw itong nawawala sa kalye. Napagtanto ni Jose na sobrang napamahal na ang kapatid niya dito, na maaaring maging medyo komplikado. Ngunit ipinapakita ng system na ang nilalang ay may hindi kapani-paniwalang malakas na dugo ng puting tigre, white tiger. Sa parehong sandali, nawala ang simpatsya niya sa kanyang kapatid, pare, at pinindot niya ang tummy nang walang pag-aalinlangan. Inakbayan ni Jose ang kapatid at sinabing, isa akong beast tamer. Pwede bang akin na lang ang kuting? Siyempre, agad siyang tumanggi. Sabi niya, kinuha mo na nga si Pagong, hindi mo pa kukunin ang maliit kong hayop. Sinubukan niyang makipagnegosasyon, ngunit tumakbo itong palayo, sumisigaw na walang paraan na ibibigay niya ito. Kaya nauwi silang dalawa sa habulan sa buong bahay. Makalipas ang 2 araw, pabalik na siya sa unibersidad na may 2 alaga sa likod. Si Pagong ay masayang-masaya, sinasabing, nandyan si Mami para mag-alala, siya na ang nagpapatakbo ng lugar ngayon. Ngunit gusto na siyang patayin ng kuting kahit saan. Saan man maglakad si Jose, tinatanong siya ng mga tao kung siya ba yung lalaking nakatanggap ng gintong medalya. At ang pinakamasama sa lahat, sakto habang naglalakad siya sa campus, isang anunsyo ang narinig sa speaker, tinatawag si Jose sa opisina ng punong guro, principal. Ang kawawang bata, hindi makahinga ng 1 segundo.